Diyos na maaasahan, kami iyong kaawaan, kalingain at damayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseyo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa silid ay pagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sinong dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba'y pinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa sa maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating mahabaging Diyos sapagkat sa araw na ito at oras na ito tayo po ay Kanyang pinagsama sa banal na misang ito. Kaya po palakpakan natin ang mahal na Senyor. Patuloy po tayo nagpapasalamat sa mabiyayang buhay na patuloy pong ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. At napakaganda po ng ating mabuting balita at mga pagbasa bilang paalala sa atin kung gaano kabuti ang Diyos. Alam niyo po, madalas, kaya hindi natin napapanindigan yung tama at yung dapat gawin ay dahil natatakot tayo. Bakit? Kasi pwedeng ikipahamak ko yung paninindigan ko sa totoo at tama. Pwedeng mawala ang buhay ko kapag nanindigan ako sa dapat kong paninindigan, yung dapat kong gawin. Kaya nga, bilang panakot ng mga gumagawa ng masama at hindi mabuti, sila'y nagbabanta dun sa mga saksi na pwedeng maghayag ng katotohanan ng kanilang paggawa ng hindi maganda at mabuti. Pero napakaganda pong consolation na marinig sa ating mabuting balita ngayon, walang lihim na hindi mabubunyag. Kahit pagaano itago, ipagkatago-tago ang katotohanan, hindi totoong may makakalagpas sa mata ng Diyos.
Maaring mapagtakpan natin ang mga bagay na ito, ngunit darating yung panahon, lalabas din at lalabas ang katotohanan. Kaya po, ano yung tawag sa atin ngayon bilang mga Kristiyanong tagasunod ng ating Panginoong Hesus? Parating manindigan sa katotohanan. The fact na ikaw ay natatakot at nag-aalinlangan, lalo kang tinatawag ni Hesus na panindigan yung totoo at tama. Bakit mo hindi kailangan matakot? Kasi dapat kang matakot kung ikaw ay gumagawa ng mali o masama. Pero kung wala kang ginagawang mali at masama at nanindigan ka sa totoo at tama, ikamatay mo man yan, kakamtin mo ang buhay na walang hanggan. Gusto nyo ba yon? Gusto nyo bang pumunta sa langit? Taas nga nung kamay, gusto pumunta sa langit? Kaya nyo bang manindigan sa katotohanan? Parang humina. Kaya nyo bang manindigan sa katotohanan? Sisikapin natin. No? Simula ngayong panindigan ko ano ang mabuti at tama. Bakit? Yung pananahimik natin ay nagiging dahilan ng paghihirap ng ating kapwa. Kapag tayo nanahimik sa gitna ng injustice, sino yung apektado? Yung mga walang-wala sa atin. 'Di ba? Yung mga hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Yung mga pobre, nang hiling lang sa Diyos, makakain ngayong araw. Sila yung mas kawawa. Kaya kapag nanahimik tayo, sa gitna ng isang hindi makatarungang gawain, kaisa tayo nung gumagawa ng mali. Tandaan natin, mga minamahal kong kapatid, sa huli, ano man ang ating paninindigan, mahahayag ito lahat. Mas mabuti na ngayon, mahirapan tayo na naninindigan sa katotohanan kaysa maghirap tayo sa huli, magdusa sa apoy ng impyerno dahil pinabayaan natin yung ating kapwa sa ating pananahimik. Kung tunay kang tagasunod ni Jesus, papanindigan mo ang katotohanan, maninindigan ka sa tama at iiwasan mong mali. Yan ang tunay na tagasunod ng mahal na Senyor. Hindi lang matapang sa mga bagay patungkol sa pananampalataya, sa pagpupursisyon, sa translasyon, kundi matapang ding naninindigan sa katotohanan. Kayo ba yon? Amen? Dapat manindigan sa katotohanan, iwasan ng mali, gawin ng tama. Ito pong paraan upang masunod natin ang mahal na Senyor. Gusto mo bang tunay na masunod ang kalooban ng Diyos? Makinig. Makinig sa kanyang tinig. At ang tinig ng ating Panginoong Hesus ay nagtutulak sa ating protektahan yung ating kapwa na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. O kaya mag-isip-isip, baka mamaya tayo na rin yung dahilan kung bakit naghihirap ang ating kapwa. Pag nilayan, yung aking bang paninindigan at mga ginagawa, nagiging dahilan ba upang mahirapan ang aking kapwa? So, umpisan kong baguhin ang lahat sa aking buhay upang ako'y tuluyang makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Pasalamatan natin ng mahal na Senyor.